Paano kung pakiramdam mo iniwan ka na ng lahat? Walang kakampi, walang matatakbuhan at walang nakakaalam ng sakit na dinadala mo? Ganito ang naranasan ni Hagar. Isang babaeng alipin na napilitang tumakas dala ang takot, lungkot at pangungulila. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa sa ilang, may isang tumingin sa kanya. Ang Diyos na nakakakita kahit sa mga taong pakiramdam ay invisible sa mundo. Si Hagar ay alipin ni Sarai, asawa ni Abram. Dahil matagal nang hindi magkaanak sina Abram at Sarai, ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram upang magkaroon sila ng anak sa pamamagitan niya. Nang mabuntis si Hagar, nagbago ang samahan nila ni Sarai. Nagkaroon ng tensyon at nasaktan ang kanilang damdamin sa isa't isa. Dahil sa hirap ng trato sa kanya, tumakas si Hagar papunta sa ilang, mag-isa, takot at hindi alam kung saan pupunta. Habang siya'y nasa disyerto, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Tinawag siya sa kanyang pangalan at tinanong kung saan siya pupunta. Doon naramdaman ni Hagar na may nakakakita sa kanyang sakit. Sinabi ng Diyos na bumalik siya at magtiwala dahil pagpapalain niya ang anak na dinadala niya. Ang batang iyon ay tatawaging Ishmael na ang ibig sabihin ay God hears, dahil dininig ng Diyos ang kanyang paghihirap. Sa sandaling iyon, tinawag ni Hagar ang Diyos na Elroy, ibig sabihin, The God who sees me. Kahit siya ay isang alipin at tila walang halaga sa mata ng iba, ipinakita ng Diyos na mahalaga siya at hindi siya kailanman nakalimutan. Ang kwento ni Hagar ay paalala na kahit pakiramdam mo mag-isa ka at walang nakakaintindi sa pinagdaraanan mo, may Diyos na nakakakita sa iyo. Nakikita niya ang bawat luha, naririnig niya ang tahimik mong dasal, at alam niya ang sakit na hindi mo masabi sa iba. Tungkulin nating manatiling matatag sa pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo na kahit sa disyerto ng buhay, kasama natin ang Diyos. Tulad ni Hagar, baka dumaraan ka rin sa panahon ng pag-iisa at takot. Pero tandaan mo ito, hindi ka nakatago sa mata ng Diyos. Nakikita ka niya, mahal ka niya, at may plano siya para sa buhay mo. Sa bawat hakbang mo, may Diyos na tahimik na gumagabay sa iyo. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. I believe in the name of Jesus, amen.